At malamang last year, no nakaraang taon, ganyan rin talaga ang report sa kanila. Pero nakaraang taon pa raw yun. Yes, Madam Sponsor, Mr. President, November 7, 2024 pa lang kami nandoon. Ayan po, bulok. Hindi nagagamit. Kasi kapag kami po nag-imbestiga, pumupunta po ako, nag-invest po ako. Pumupunta po ako, nag-invest po ako. Teka muna, so diskumpiyado itong NIA sa tao ko. Kailangan buong Senado para mag-inspect. Don't you trust my people? Mr. President, I move that we consider the budgets of the following. Budget support to government corporations, the National Irrigation Administration, and the National Commission of Senior Citizens, and recognize the sponsor and chairperson of the Subcommittee I of the Committee on Finance, Senator Amy Marcos, for opening statement. Is there any objection? Hearing none, the consideration of the aforementioned budgets is now in order, and we recognize Senator Amy Marcos for her opening statement. Yes, thank you very much. I herewith sponsor the 2025 budget of the National Irrigation Administration. There's a level of confusion with the input of the budget. Under the NEP, the budget proposed is 27.655 billion lower than 2024. The House proposed an increase of 56.1 billion, as well as, at the same time, a decrease of 6.1 billion, or a net increase of 50 billion. The subcommittee deleted the lump sum inclusions of 51.1 billion, resulting in a net budget of 41.423 billion. And thereafter added, once again, restored those itemized budget items in the NEP of 6.135 billion. So we are now with a total of we have a total recommended budget in the committee report, in the subcommittee report, of 47.558 billion for NIA. May dagdag bawas po na nangyari, kaya kailangan i-realign natin, tanggalin yung mga lump sum at ibalik yung napakahalaga ng mga project ng ahensya. Maraming salamat po. Thank you, Senator Marcos. First to interpolate, we recognize Senator Raffy Tulfo. Thank you, Mr. President, Madam Sponsor. Before my interpellation, I would like to show some slides. And this pertains to some projects. Okay, of NIA. Does the good sponsor or the people behind you, do they know what these projects are all about? Opo, kabisado natin yung balog-balog. Ilang dekada nang binibigyan ng pondo yan, di matapos-tapos po. Tama po. At ang masaklap po rito, taon-taon, kumukubra ng 261 million pesos ang NIA para sa maintenance nitong bulok na irrigation. 261 to maintain ang isang bulok, inaamag, kay stop muna doon, na balog-balog project. Pwede bang paki-explain po? Ang sinasabi ng NIA, sa pagkaalam nila, wala naman daw silang ginagastos na maintenance para sa balog-balog kasi nga wala pa namang nabubuong imbakan ng tubig. So saan po napupunta yung 261 million pesos kada taon na nababudget para sa maintenance nito? At ano pong balak ng
NIA para sa proyektong ito. Pabayaan na lang ba natin mabulok to? Kasi dapat itong Balog-Balog Multipurpose Project, ito ay magbibigay ng patubig sa 34,410 hectares of agricultural land, which will benefit 23,000 farmers at Tarlac. 50 years in the making. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Nung last hearing, if I remember, ang sabi ng NIA by 2027, matatapos na itong Balog-Balog. Fully completed na. And that was last year during Blue Ribbon Committee hearing. Now, ang sabi din nila, 50% completion na raw, completed na yung project. Now, nagpadala ako ng tao ko doon para magkaalamanan. And one of my staff went there at yan po yung nakita. May mga heavy equipment na nakatambay lamang doon, nakatenga at walang activity. So, kung 2027 sinasabing matatapos at wala ako nakikita activity at nagtanong-tanong kami doon sa mga residente, galit na galit sila dahil meron daw minsan pumunta doon na inspector at after that, wala na. Yes, tama po yan. Dahil ilang beses na yan na dekada-dekadang binibigyan ng pera, hindi matapos-tapos. At ang pagkaalam ko, yung project, inire-restructure na ng NEDA ICC for an extension of project implementation hanggang 2028 kasi hindi nga matapos-tapos dahil ayon sa NIA, sa right-of-way issues sa DPWH, sabay ng gastos din daw nila sa personnel kasi may taong nagbabantay at nag-ooperate ng heavy equipment at hindi naman daw zero. Sa kabila ng reklamo nating lahat na hindi matapos-tapos itong dam na ito, sinasabi nila na meron silang 7,500 hectares na may irrigation na. Okay. So, gumagastos po ang NIA para doon sa mga taong nagbabantay, doon sa mga heavy equipment. Pumunta po yung tao ko doon at wala ho siya nakitang taong nagbabantay. Meron po mga nagbabantay doon siguro, yung mga langaw, ipis, daga, ahas. Yung po yung nagbabantay doon sa mga heavy equipment. Pero wala akong nakita ni isa kululuwang tao. So, binabayaran po ba natin yung mga ipis doon, yung mga daga, yung mga ahas? Pinagdidiinan ng NIA na meron naman daw tao pagkat meron na rin daw irrigated area. kahit Wala po, papaano. wala po. As a matter of fact, nagpadala po ako ng tao doon. At yung tao ko po nag-survey for 2 days. At nag-interview po, barangay chairman, kagawad, SK, at mga residente doon. At sila nagsasabi, minsan lang daw may pumunta doon na taga-NIA, nag-inspect, nag-picture-picture, and then wala na. That was after na na-expose ko ito last year. That's correct. Ang pagkaintindi ko, if memory serves me right, inuna kasi yung diversion dam at may konting na-irrigate, pero yung high dam na dapat talagang malaking infrastructure, kahit kailan di na umpisahan. O di kaya uumpisahan sana na uudlot dahil sa right-of-way issues at kung ano-ano pang dahilan. Iyon nga po, Mr. President, Madam Sponsor, sinasabi nila nung una by 2027, Ngayon 2028 na po. 2028, baka next year, 2020 na naman. Kaya nga, tawaran ng tawaran. Following year, gagawin ng 2029. So wala nang katapusan. So wala ako nakikitang movement or any development whatsoever dito sa Balog-Balog project na ito. So anong Kaya balak nga po ng napunta na sa NEDA, kaya napunta na sa at i-restructure na yung project kasi nagiging kabulastugan na talaga eh. Correct. At wala nang naniniwala, dekada-dekada, taon-taon mula akong naging congressman, linalagyan ng bilyon-bilyon yan, wala naman natatapos na imbakan ng tubig. Correct. So bakit humihingi ng 261 million kada taon ang NIA para sa maintenance nitong bulok na structure na ito?
Ang sinasabi nila, yung phase 1, yung natapos nilang diversion dam at yung service area na may 12,000 mahigit na hectares at saka yung farmer beneficiaries daw na 7,300, sila raw ang tinutulungan ngayon at yun ang pinagagastusan. Pero yung high dam, na talagang malakihang imbakan ng tubig, hindi pa talaga nasisimulan. Kaya rini-restructure na lamang ng NEDA. Okay, kaya nga po, Madam Sponsor, Mr. President. So sana pupunta again, for the end time, sana pupunta po yung 261 million kada taon para sa maintenance. Kasi kung sasabihin nila, Doon sa pambayad phase sa mga 1, tao. yung phase 1 na diversion dam, yun natapos daw, yun sa ibaba. Yung diversion dam lang at yung 7,000 plus farmer families at yung 12,000 plus hectares. Pero yung phase 2, talagang wala kang makikita. Tama po yung mga retratong na papakita ninyo. Itong mga photo na naka-project ngayon, sakto talaga yan at wala pa talagang Thank you. napapatayo sa high dam. Thank you po. Now, ito pong 261 million pesos na budget na binibigay sa NIA para sa maintenance nitong Balog-Balog Phase 2 po. Phase 2. Bakit po gagastos kayo sa Phase 1 samantalang yung budget naka-allocate para sa Phase 2? I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. Pero Sorry. hindi pa raw nasisimulan. Ay, hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng Phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa Phase 1? The amount of 2 million plus for 2024, ang sabi po ng NIA hindi pa raw nagagastos kasi hindi nga natutuloy itong high dam. Yung 200 plus na yon dapat sana para sa facilities accompanying the high dam. But in as much as that high dam was never started, the facilities accompanying it were never begun either. So ano po nangyari doon sa 261 million last year na na-allocate para sa MOOE, maintenance ng Balog-Balog Phase 2? Ang Sana sabi nila, nandun pa. Hindi pa nagagastos. nandoon pa. At ngayon, maghihingi ulit ng 261, nandoon pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. So kung ganoon, wag na sila humingi ng pera para sa MOE nitong bulok na proyekto nito. But every year, walang mintis, humingi sila ng 261. Abala sila na kapag na-approve daw ng NEDA, kailangan nila simulan kagad ang restructuring. So, Kaya humingi na daw sila ahead of time para makasiguro na meron silang panggastos. Kaso hanggang ngayon, di pa daw na-approve ng NEDA. pakisabi po sa kanila, loko nila lelong yung panot. Wag po kami. It's very simple dito, Mr. President, Madam Sponsor, na umiiwas ang NEDA sa isang simpleng tanong na kailangan lang ng simpleng sagot. I mean, ng NIA, simpleng tanong, kailangan simpleng sagot lang. Mangyari po kasi, itong project na ito, napakatagal na ng panahon, nakatenga, nabubulok na, and yet, merong allocated na amount requested ng NIA for the MOOE, 261 million. Na ngayon, kung hindi naman pala nila kayang gawin itong proyektong ito, ba't ba sila humihingi? Ngayon, kung ang gusto nila ay para sa completion ng project, dapat capital outlay, hindi po MOE. How would you maintain something na hindi pa operational? The only time that you would need operational expenses or MOE budget to a certain project kung tapos na yung proyekto to maintain it. Pero kung hindi pa completed ang project, you don't need a budget for the MOOE.
you need capital outlay kung ang gusto mo ay para tapusin itong proyektong ito. Aminado naman ang NIA na talagang MOOE ang pagka-release at pagka-pangalan ng budget, pero hindi siya ginagamit pang maintenance dahil GOCC nga ang pag-release sa kanila ay MOOE kahit hindi maintenance ang O ba't sila gastusin. pumapayag po na it's under E? MOE? DBM kasi regulations yan. Kapag GOCC, iba yung bansag. Ang Okay. tawag talaga MOOE dahil Okay. subsidy ng national government sa korporasyon. So, ano pong plano ng NIA doon sa 261 million kada taon na sabi nyo nandoon lamang sa kanila, natatambak na? Anong plano nila gawin doon sa perang yon, Mr. President, Madam Sponsor? Okay, ang sabi nila, yung 260 na yan ay i-carry over sa susunod na taon, palibasa hindi na nagamit sa taong ito ng 2024, hindi sila hihingi ng panibago for So, 2025. they will stop. Carry over na lang. Okay. So, may follow-up question din. Ano ang balak nila dito sa project na ito? Sinabi nila nung last time, 2027, ngayon 2028 na naman. So, ano ang guarantee? So, ano yung mga ginagawa nila na para ma-ensure by 2027 or 2028 matatapos na talaga itong proyektong ito? Dapat, kung mangangako sila sa 2028, 2024 ngayon, sana man lang may kunting activities na nangyari doon sa project site. Ang sabi kanina, Mr. President, Madam Sponsor, nagbabayad sila sa ngayon ng mga tao para bantayan yung mga heavy equipment. Nabubulok na po yung mga heavy equipment doon. Wala pong nagbabantay na tao doon. Sinungaling po yung nga nagsasabi na mayroong mga binabayarang tao para bantayan yung mga heavy equipment. Kasi po, ang kausap namin mismo, yung mga taga-barangay, yung mga farmers na naroon. So siguro mas maganda kung aminin na lang na na naging pabaya sila rito o may konting corruption, then I will stop. Tama po yun. Good. Kasangga po ako sa inyo na naiiskandalo talaga dito sa balog-balog multipurpose. Inaasahan ng taong bayan, subalit walang dumarating, dekada-dekada na yan. Ang tanging magagawa ng NIA, ang sabi nila, pagkat labis sa 2.5 billion ang halaga ng project, ay abangan yung NEDA ICC for the extension of the project hanggang 2028 na po ngayon. At ang cost, lumaki na, naging 18.8 billion yung total cost. Yun ang kanilang solusyon ngayon. Abangan na lang muna at antayin Abangan. kung ano yung Okay. hatol ng NEDA. Right. So sa ngayon, dahil ang target date is 2028 na para makomplete yung project, ano po yung mga steps, ano po yung mga programa na ginagawa ng NIA para maisakatuparan na yung completion ng project by 2028 as they promised? Ayon sa kanila, na-update na nila yung mga dating plano kasi napakatagal na nga nitong project na to at pinangunahan na nga nila at humingi na nga ng pera yung hinahanap natin na 200 million at nag-design na sila ng mga accompanying facilities kahit wala pa yung high dam. So yung plano, kumbaga, nag-iintay na lang, nakakasana, inaantay na lang yung approval ng NEDA at yung pag-release nitong 18.8 billion lang. Okay. So pwede ho bang makita yung kanilang feasibility study o project plan? Para sa Papadala daw nila sa inyo kasi kompleto na yun at matagal na nag-iintay. alam naman nila, nakakalkaling ko to. Sana dala-dala nila ngayon. They know this way ahead of time na ito ho'y i-discuss ko. Alam nila na nag-imbestiga kami. So dapat ngayon pa lamang dinadala nila. Kasi pag sasabihin na dadalhin sa atin at paabutin nila ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan hanggang sa mabaon na sa limot. Next time sana, Madam Sponsor, the President, dapat prepared ito. Budget ang pinag-usapan dito. Dapat prepared sila. Dala na lahat ng mga dokumento right here, right now. Ang pag-unawa nila, nakatanggap na raw ng kopya ang mga senador kasi nung nag-Blue Ribbon hearing, may dala raw silang mga kopya. Pero humihingi ako ng isang kopya pa kasi dapat aralin natin ng masusing at maigi.
May pinadala po sa office namin pero malabo at walang date at hindi talaga klaro kung anong klaseng study meron doon para may pakita na by the year na binabanggit nila 2027 at that time, makukomplete yung project. So now, we need a feasibility study that will show to us na kaya nilang tapusin yung project by 2028. Tama po. At ako mismo, interesado rin sa pagkahaba-haba ng panahon na may balog-balog sa ating budget. Ngunit walang nakikita sa Tarlac, talagang kinakailangan kalkalin ng maigi yan. Pinagsabihan ko na sila na dapat magdala ng maayos na kopya at updated yung pinakabago. Doon sa issue po ng right of way, ano na po nangyari? Ito na ba yung sa kontraktor? Sa balog-balog? Kung visible sa mga kontraktor? Yes. Tama? Actually, sa multiple projects po, diba? Kasi contractors. Unti-unti raw nababayaran yung right of way pero mabagal talaga yung daloy ng pag-aaproba at kulang rin ang pambayad nila sa mga may-ari ng lupa. Okay. Ang gusto ko lang pong marinig sa NIA, anong reason bakit naging mabagal yung pag-usad nitong project sa Balog-Balog? Dalawa lang option nila. A, incompetent sila, or B, may corruption. Ayon sa kanila, napakarami daw na may-ari na naghain ng kaso sa korte doon sa expropriation order. Kaya hanggang ngayon, nag-iintay sila doon sa iba. Yung iba naman, nabayaran na rin kahit unti-unti. Yun nga lang, talaga mabagal. Bukod sa Balog-Balog, there were other projects na yung mga contractor na sila na nga yung nagkulang para sa akin at hindi na kumpleto yung project, sila pa ngayon ang nagdidemanda laban sa NIA worth 100-something million. Bakit po nagkaganon? Meron pong 100 million liability fund na set aside para pambayad dito sa mga contractor na hindi na nga tinapos yung proyekto, sila pa ngayon ang nagdidemanda at sila pa ngayon mababayaran. Nasa record ng NIA na yung mga kontraktor, OR Sarmiento Construction, J.O. Legaspi at Brostan Construction, hindi na ina-awardan ng NIA ng anumang kontrata matapos i-terminate yung kanilang kontrata dahil hindi nga nagpe-perform. At ang sabi ng RO Interior Junior Construction, based sa records nila, all its contracts are in progress. And there's no public record of their having been blacklisted. Now, may we know the reason kung bakit po nagdemanda yung mga contractor samantalang sila naman po nagkulang dito dahil naging mabagal sila? If that is the reason na sinasabi ngayon ng NIA bakit ni matapos tayong project, I'm sure siguro they will blame that on the contractors. So, ano po yung nilagay na dahilan o reason ng contractor sa pagdidemanda sa korte laban sa NIA? As a result of the early and sudden termination of their contracts with NIA, the construction companies of Oreta and OTP did file charges and claims. Tama po yun. So, ibig sabihin, tinerminate ng NIA, Tinerminate kasi tapos ayon sa kanila may utang pa ang NIA. Counterclaim. nagkautang pang NIA doon sa Correct, proyekto na hindi opo. na matapos-tapos. So, Pero nanalo ba? Ayon sa NIA, nanalo naman daw sila at hindi sila magbabayad ng anumang utang o counterclaim. So ito 100 million na liability fund that was set aside para pambayad doon sa mga nagdemanda ng mga contractor, hindi na po ma-release, hindi na po maibabayad. Ang sabi, yung 100 million na sinisingil nila sa NIA, pinababayad daw sa kanila ng main contractor. I'm sorry, Madam Sponsor, Mr. President.
Akala ko pa yung 100 million liability fund, yan po ay pinanalo na ng kontrakto sa korte, kaya ang korte na nag-utos na magbayad ang NIA doon sa mga nagdidemanda contractor. Apparently, the court has ordered them to pay 224 million. 224 million, tumaas pa ngayon. Yung Tangay. pong utos ng korte na ibabayad ng NIA sa mga contractors. Contractor ang magbabayad sa NIA ng Ah. 224 million ayon sa order ng korte. Di mas maganda kung ganon. So, sana. So kung ganon, wala na tayong marinig na yung NIA ay magbabayad ng malaking halaga, 100 million pesos sa mga contractor, bagkus yung mga contractor pa ngayon ang pinagbabayad ng korte ng 224 million. Yun ang report po sa NIA. Very good. Tama. Next slide is yung Bulo Small Reservoir. Pwede natin pakita yung video, yung slides. Yan. Bulo Small Reservoir. 35 hectares of farmlands ang dapat may kinabang dyan at 214 farmers beneficiary. Dam was inaugurated last 2018. Ang total budget for that is 990 million 37. So almost a billion. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ayan po, parang fountain. Yes. Nakita ko na rin po yan kasi ako may-ari ng Doña Remedios Trinidad po. Lola ko po yun eh. Ganon. At ako lang yung remedyo sa mga apo. Pero totoo na hindi matapos-tapos at may request for funding, napakaraming delay. Matagal ko na nakikita yan na nakatiwangwang. May rock excavation along the river, may structure backfill and retaining wall, pero hindi umaandar. Okay. Noong 2020, 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE ng strukturang yan. Nakita niyo naman po, pinachipat lang. Halos mabali na po yung mga poste niyan. Ayun, ang ginawa, pinachipat lang ng semento. Yan ho bang halagang 50 million? Ayan po. Oh. Ang dinadahilan po, Pinagyan po ng semento. Semento bang tawag niyan o plaster? ang dinadahilan, nasira daw yung natapos na nung Typhoon Carding nung 2022. Ngayon, pilit nilang rin-repair, pero ngayon pa lang mag-uumpisa ang continuation of project. So who did Ay, the repair? tapos na Who did the last repair? year. Kasi, Teka, tapos na daw last year. teka muna. Madam Sponsor, Mr. President, yung pag-repair ng halos masisira na matutumba na poste, palitada lang ho ba ang katapat niyan? Kasi 50 million ang ginastos, ang binudget para ayusin yan. 50 million na ba yung halaga ng palitada na yan? Pinapangako nila na kung puntahan daw yung Bulo ngayon, iba na raw itsura, na-improve na at natapos na raw last year at yung mga nasira nung panahon ng bagyo, naisaayos na raw. Pinuntahan po namin this year. November 7, pinuntahan po ng mga staff ko. We did. Meron kasi silang mga retrato dito. Ma'am, Madam Sponsor, yung tao ko na mismo pumunta, wag ho kayo magtiwala sa mga litrato nila na pwede naman i-edit yan. Yung tao ko po hindi may edit. Dahil mismong reporter ko ang pumunta doon, on-site, at siya po ang nag-picture-picture niyan at nakipag-usap siya sa mga tao doon. Yung mga picture ipapakita sa atin ng NIA, wag niyo pong paniwalaan yan. Pwede ipa-photoshop nila yung mga pictures nila. Ayan po, oh. Yan po, ngayon po, November lang po yan. Ito po sa kanan, ayan po. Kuha po ng tao ko yan noong November 7. Pero
Ayon sa records ng NIA, operational na daw at kahit papano napapatubigan na raw yung ibang bukid sa Hindi po. DRT. Madam Sponsor, Mr. President, hindi po. Unang-una, nakita niyo naman po parang shower, sabog-sabog yung pagdaloy ng tubig. At pangalawa, again, yung tao ko pag pupunta doon, hindi naman katulad sa NIA, pupunta lang, tapos nakapamewang, picture-picture, alis na. Yung mga tao ko po pag pupunta doon, nag-i-interview. Ini-interview po yung mga barangay officials, ini-interview po yung mga farmers, etc., etc. We just don't go there para pumorma. At pinagsabihan ko na balikan na lang nila kasi iba naman yung pinapakita nila at iba naman ang sinasabi ni Senador. Kaya kinakailangan talaga matuklasan natin dahil November 7 pa lang kayo pumunta, baka kung kailan pa to. So, sino po yung pinapunta nila? So, yung pinapunta nila at nagbigay sa kanilang picture at nagsabi okay na, dapat mabigyan ng sanction yon. Dapat madisiplina yon dahil doon nag-umpisa yung pagsisinungaling. Sinungaling kamag-anak na magnanakaw. So, sinungaling yung taong yon. So, kasama siguro sa mga ginagawang pagnanakaw diyan sa NAIA, talamak na nakawan sa NAIA. Sa NIA, sorry. NIA. Ayon sa kanila, hindi naman daw tagaron, kundi inspection team galing sa central office at meron pating mga IA na sumasama. Okay, ito lamang po ilan sa mga interview ng mga tao ko. Ano po? Nung nagpunta kami last year, nakita namin na talagang sira-sira, nagtutuluan, halos parang babagsak na yung irrigation. Ngayon po, kumusta ba dito? Ganun pa rin ma'am, wala naman nagbago. Hindi naman pinakikinabangan yung irrigation. Abala pa sa dinaan ng mga lugar na hindi naman nila binayaran. Mga magulang ko lang nakausap nila noon, hindi naman nila alam na pwede palang bayaran yung mga nadaanang nasira. Pati nga mga pananim po namin doon nasira eh. Kailan po huling nagpunta yung NIA dito? Matagal na po. Tagaraw po nung ginawa nila kasi yun. So ito yung last year na pinuntahan namin. Ano po bang ginawa dyan? Sinementohan? Pinaltadahan uli nila para dumiretso ng konti. Ayun. Dito lang yan. Pagdating doon, pangkabuli yan. Kasi ang sinasabi ng NIA po nung last hearing, may budget sila for maintenance. So ito na po ba yung tinatawag nilang maintenance? Ay, yan na nga ho siguro. Pamahal pa naman ng pagkapahal yan. 3,000 isang poste raw. Pero issue pang naging dating sa amin yung irrigation na yan. O yan yung pinahira nila o. Ngayon, bakbak na naman. Ayan, yung sumabog uli. Ayan o. Yan, mga kanya. Ay, tama ng tubig. Ayan po, tao ko mismo ang pumunta. So hindi po pwede ma-deny ng mga taga-NIA base lamang sa picture-picture ng mga tao nila. So ano po masasabi ng NIA tungkol dyan? Ang sabi po nila, meron silang mga bagong picture at nakapunta raw sila ng ilang buwan na nakaraan, tapos na po. At malamang last year, no nakaraan taon, ganyan rin talaga ang report sa kanila. Pero nakaraan taon pa raw yun. Yes, Madam Sponsor, Mr. President, November 7, 2024 pa lang kami nandoon. Ayan po, bulok, hindi nagagamit. Kasi kapag kami po nag-imbestiga, pumupunta po ako, nag-invest po ako para mapunta ng mga tao ko. That's how we work. That's how we do it. Kaya hindi niyo po pwede kami pagsinungalingan. Ang pinakamabuti siguro kung pwede yung Senado, yung grupo natin, kasama yung staff ni Senator Tulfo at yung NIA, mag-joint ocular inspection kaya tayo para malaman kung ano talaga yung sitwasyon at tulungan yung mga tao sa DRT. Teka muna, so diskumpiyado itong NIA sa tao ko. Kailangan buong Senado para mag-inspect. Don't you trust my people? I would rather trust my people than trust all of you there sa NIA. I'm telling you, it is what it is. At meron pang interview ng mga taga lugar na yon. Hindi pa sapat yon. Ang dami pang mga cheche-bureche na kailangan mag-imbestiga mga taga Senado, pupunta doon at kasama ang NIA, etc. etc. Yan na mismo. Right here, right now, let's solve this problem. Hindi nyo kayang sagutin. Aminin nyo na lang, inutil kayo. Tapos, I'll move on to another topic. Just accept na inutil kayo. And then I'll move on. Ngayon, kung ayaw nyo, paulit-ulit kayo, hanggang mahating gabi tayo rito. Hindi ako papayag na palalabasin nyo yung tao ko ang
Ang mali dito. Wala naman pong sinasabi na No, sinungaling. sorry, not you, Madam Sponsor. Ito mga taga-NIA, may dugo ko rito eh. Matagal na. Kasi palalabasin nila na yung tao ko pang mali. Kasi kailangan pala pupunta mga taga-Senado. Hindi pa sila kontento doon sa pinakita namin video at mga tao ko, yung tao ko subok na. For 20 Ay, years, I've been doing public service, nag-imbestiga ako, nagbibigay ako solusyon sa mga problema ng bayan. This is how we do it. And now, pasinungalingan ako nito mga taga-NIA, gagawing sinungaling yung tao ko. No F-way. Ano kayang mabuting gawin para malaman ng NIA ang katotohanan? Siguro papuntahin natin sila? Siguro meron Sa dapat lalong madaling meron panahon. dapat masampahan ng kaso, siguro meron dapat masibak. I think yun pinakamaganda. Meron mag-resign o may masibak, may makasuhan. Kasi come on, for the longest time nilolokong taong bayan. At saka ang masaklap dito, kasi irrigation pinag-usapan natin, sino po yung mga tinatamaan dito? Mga farmers. Sino nagpapakain sa mga Pilipino? Mga farmers. Farmers ang naluloko rito. Farmers ang kinakawawa rito. Farmers ang tinatamaan dito. Farmers ang biktima rito. Tama po. Dapat talaga may managot kung regional director ba yan o kung sino in charge sa bagong construction at big infrastructure. Kasi mismo yung administrador umaamin na wala pa siya nung naumpisahan niya. Nadatnan niya, sira-sira talaga matapos yung bagyo. Pero nung November 23, nung last year, during Blue Ribbon Committee investigation, sinabi nila nagagawa sila ng paraan na para i-fix yung problema. That's why last month, November 7, nagpadala ko ng tao at hindi nila inayos yung problema. Pinalitada lang nila. Yan ba ang pag-ayos ng problema at sa halagang 50 million pesos? Ganun ba natin lukuhin yung mga farmers natin? 50 million pesos para lamang sa mga palitada na yan? Magkano bang halaga ng palitada? Meron bang karpintero dito na makapagsabi, magkano bang palitada? So, ano ba tayo mag-hire ng karpintero? Meron bang karpintero dito sa Senate? Magkano ba yung palitada? Magkano ba yung, sabihin natin, 5 drum na palitada ang nagastos dyan? Magkano ba? 50 million ba yan? Ano kaya ang mabuting gawin? Tama po kayo, may dapat sibakin, may dapat managot, at hindi po pwedeng tuyo-tuyo ito. Exactly. Salamat, Madam Sponsor, Mr. President. Dapat may managot. Ang tanong ko ngayon sa NIA, sino sa tingin ninyo ang dapat managot? Taas ang kamay. Kinakailangan mag-imbestiga sila at alamin talaga kung sino ang may gawa nito. At kung talagang palitada lang ang ginawa at pinaganda lang sa Photoshop, alamin din natin. Okay. So, ngayon, mag-iimbestiga po sila. Kailan po sila mag-iimbestiga? Kasi ayoko po puro sat-sat lamang. Gusto ko po sana may mangyari na. Ayoko naman po masayang yung effort ng staff ko, mga tao ko, pumunta doon, mag-imbestiga, and then mapupunta sa wala. Meron daw silang mga investigasyon, preliminary, at pinagpipilitan nila na na-improve na yung lugar. Maari siguro ipakita at i-report yung kanilang findings sa inyong staff sa lalong madaling panahon. Madam Sponsor, Mr. President, narinig mo naman, isa lamang po sa in-interview namin, farmer, siya mismo nagsabi na walang nangyari at lalo pang naging perwisyo sa kanila yung ginawang pag-repair dahil palitada lamang at pinakita naman natin sa video na naagnas na po yung ibang mga istruktura doon. At yan po supported ng video. Ang gusto ko po, sabi niyo, anong magandang gawin? So, ang pinakamagandang gawin, pinakamagandang style dito is meron dapat talaga managot. Tama. Kaya pipilitin natin na magkaroon ng investigasyon sa lalong madaling panahon. At Sino po mag-iimbestiga?
Kasi kung sila, di more investigation lang po yun. Or i-blue ribbon natin ulit. Tama ba yun? Ulitin na lang natin parang oversight ng nangyari ng karaang taon. Dapat meron na ma-ombudsman dito at meron na po dapat masibak at meron na dapat mag-resign. Kung ang tatanungin. Kung kailangan. Sa dinami-dami pong pwedeng lokohin, yung mga farmers pa natin ang niloloko. Kung kinakailangan, dapat talagang magkaroon ng kaso. Tama po yun. Thank you. Pero kailan natin, sino mag-imbestiga kayo sa NIA? Pero baka self-serving naman kung kayo-kayo lang. Tama. Ayan, o si Madam Cynthia, nagsabi blue ribbon na lang daw. So, kailangan talaga maimbestigahan to and I want actions na sana meron na po talaga managot. Dahil kung hindi, ang sasabihin po ng taong bayan, puro na lang kayo investigasyon sa Senado, puro na lang kayo satsat. Nababash po yung Senado. Every time na nagkakaroon tayo ng hearing, every time nagkakaroon tayo ng ganitong AI klaseng the, investigation. A move. With the permission of Senator Rafi, Yes, Mr. President. we recognize Senator Cynthia Villar. Yes, Mr. President. So I move that we conduct a blue ribbon investigation on this topic here in the Senate. That is well noted, and we will transmit that message to Can somebody Senator Pia Cayetano, who's the second chairman of the motion? Blue. Can you do a second motion? I second the motion. Well, is there any objection? Hearing none, the motion to refer the topic, the said topic to the committee, to the Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Pia Cayetano, is approved. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Senator Cynthia Villar, ma'am. Now, let's move to another project. Macalelon Small Reservoir Irrigation. 997.4 million pesos. Ayan. 830 hectares of agricultural land ang dapat makikinabang dyan. 700 farmers dapat ang beneficiaries. Anong nangyari dyan? Ayan ang 1 bilyong halaga ng irrigation project. Bulok. Pakitingnan niyo po mabuti. Huwag niyo sabihin na nagpadala po kayo ng mga tao niyo at nagbago na yan because November 7 lang po yan. This year. Ang nakalista dito na report ay nasa 77.53 accomplishment na. Pero kita naman natin, hindi pa talaga tapos. Correct. At again, nag-interview ulit kami doon ng mga barangay officials, ng mga residente, mga farmers. Pikon na po sila. Nagmumura po sila sa galit. Dahil pinagloloko lang daw po sila. Kasi sila ang recipient dapat dyan. Ayan po, basura. I'm sorry? Oh, November 12 pa pala. Oh, di medyo napaurong-urong pa. 7 pala yun sa isa, no? Kasi umikot po yung mga tao ko. So yan, November 12. So again, meron dapat managot na naman dito. So pakisagot lamang po niya. Ayan, oh. Ilang percent completed na? Sinasabi po ni Nia? 70? 70%? Baka 0.7. Baka baliktad. 0.7. Hindi 70. Pinagluloko niyo naman kami. May data dito na 90%. 90%. 61. Kaya nga, pero bakit nakatiwangwang? Correct. Pinagluloko tayo nito mga taga-nina, ito mga sarap magalit ng husto eh. Pero meron rin silang binabanggit na may catch-up plan daw yung kontratista ng dam.
Kaya medyo Defined nakakalito, catch-up plan. kung 90% talaga, bakit may catch-up plan? Correct. Yung sa project, magkano bibigay? 300 million? Saan na yun? Saan sa 200 million per year. Alam niyo po, Madam, bago sagutin ako ng mga genius natin dyan sa NIA. Ayon po kay Secretary Francisco Chu Laurel, para sa ating food security, bansa natin, because our farming, our farmers depends on irrigation, yung farming natin. We need 200 billion pesos a year budget for the next 10 years. Now, to accomplish that 200 billion pesos a year for the next 10 years, dapat tuloy-tuloy, consistent. Paano mangyari yan? Samantalang itong 2024, ang binudget lang is 70.2 billion. 2025, 42.5, pababa ng pababa. Bakit? Kasi nakita natin na inutil itong mga taga-NIA. Bakit mababudgetan ng 200 billion? Baka kurakutin lang itong 200 billion. Kaya siguro pigil na pigil ang pagbigay ng budget. Kasi alam natin lahat kung paano nila gastusin yung pera. Alam natin lahat na incompetent mga ito. So why would we give them 200 billion a year para makomplete yung 10-year projected plan para magkaroon ng 100% irrigation na ang Pilipinas. Para maging 100% irrigated na ang lahat ng farmland sa Pilipinas, we need 200 billion times 10. Pero how can we accomplish that kung pautay-utay ang binibigay at hindi natin masisisi kung bakit pautay-utay dahil incompetent nga itong NIA at kinukurakot lang, itong NIA at kinukurakot lang yung mga pera. So NIA, get your acts together. Pang-ayon po kami dyan at nalulungkot po ako personally dahil nung panahon ng tatay ko po, binansagan yung NIA bilang pinakamahusay na irigasyon na ahensya sa buong mundo ng World Bank. Ngayon bumagsak tayo sa ganito, nakakahiya po. Yun nga po, nakakalungkot. Okay. So, ang project. Ito po, wala na po tayong projects hindi po yung show na. Okay. EO 138-2001 was passed to devolve certain functions of the national government to the LGUs, including communal irrigation systems. 60 communal irrigation systems na ang na-devolve. Now, according to your Memorandum Circular 25 series of 2022, kailangang from 2024 onwards, technical assistance and monitoring na lang ang ginagawa. Did NIA meet its target to devolve by 2024? Ang pagkaintindi ko, yung EO 138 na nag-implement ng Mandanas ruling at dinedevolve yung agriculture tsaka health sa LGU, pina-hold muna at hindi na-implement kasi hindi pa katanggap-tanggap sa lahat ng LGU. Parang pinag-uusapan at wala nang sumunod na EO. Pero nung mag-usap last year sa hearing, sinabi ng NIA totally devolved na sa LGU. Yung communal irrigation systems. May 60 na raw na communal irrigation systems na totally devolved sa LGU na sinasakupan.
Ito po, noong 2021, 11.3 billion ang hiningi for communal projects. 2023, 22.8 billion. 2024, 31.6 billion. And then 2025, 17.1 billion. So kung ito ay totally devolved na, bakit humingi pa rin ng budget ang NIA for the communal irrigation systems? Ang pagka-report ng NIA, 11,000 daw yung communal irrigation systems. At sa loob nun, 60 plus lang ang nade-devolve pa. Yung iba, sagot pa rin ng NIA ang gastos. Okay, so 60 po yung na-devolve. So doon sa 60 na na-devolve, hindi ba kumukolekta ang NIA para sa mga irrigation system na yon? Alam po natin na ang NIA ngayon, talagang mahina ang koleksyon pagkat free irrigation na. Wala nang nagbabayad ng irrigators fees, pati yung lampas ng 8 hectares nakakalusot at pinaghati-hati yung mga lupain, kaya halos wala na. At ang income na lamang ng NIA nasa hydropower generators. Okay. Ganito na lang po. Sa Blue Ribbon Committee hearing, magkita-kita lang po tayo mga taga-NIA, and you must be prepared. Magdala na ho kayo ng mga dokumentong kakailanganin namin, kailangan nyo ipakita sa amin pag nagtanong kami. Huwag yung sabihin nyo, dadali namin sa susunod na hearing. Alam niyo naman po siguro yung mga tatanungin na namin, kasama na po ito mga proyektong ito. So be prepared. So nang sa gayon, hindi na ho tayo tatagal pa. Thank you very much, and NIA welcomes the opportunity to present their side and justify what has occurred since these projects were started. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Sponsor. Maraming salamat at sasapi ako doon sa investigasyon na yon pagkat napakahalaga ng irigasyon sa ating mga mambubukid. Maraming salamat, Senator Tulfo. Thank you, po. Madam Sponsor. Majority Thank you, Leader. Senator Tulfo. Mr. President, I ask for a minute suspension. Session suspended.